Magandang hapon po sa inyo. Although hindi sila considered as seafarers. Hindi po. Mga Hindi ko alam kung fishermen. bakit. Yeah, pag mga fishermen, hindi sila classified as seafarers. Still, OFW sila. Opo. Diba, tatabaho sila sa ibang bansa. Nakapagpadala sila dito ng pera, bayani sila. Kasama sila sa mga tinatawag na makabagong bayani. So, ang pangalan po ng inyong pong kumpanya ay Baltic Asia Crewing Incorporation. Yes, sir. Opo. Ano po yung mga savings na sinasabi niyo po, mga sir? Kalahati po ng sahod namin na naiiwan po sa agency po namin na makukuha lang po namin kapag nakauwi na po kami dito sa Pilipinas, sir. Bakit in-hold po yung kalahati? Kasi sila na po kasi ang bahalang nagpapadala sa amin sa aming pamilya lahat ng mga benefits na Okay. na ano sa amin, So, sir. hindi lang pinapadala, yung kalahati in-hold nila. Hinuhold po nila, sir. Oh, Saka lang namin po makukuha kapag nakadaong na po kami or nakauwi po kami dito sa Pilipinas, sir. baka yung kalahati na yan, ginagamit nila, pinapagulong nila and all. Ma'am Amanda, Sir, opo. ma'am, yung savings po ng mga fishermen ninyo, bakit hindi pa rin po binibigay, madam? Sir, wala pa po kasi kaming remittance galing sa principal. Naputol po yung bigay nila sa amin. Kaya hindi po namin mabigyan din po yung mga crew. Ilang buwan po yung savings nyo? 1 taon po. O 1 taon? Imposible, ma'am. Yung principal nyo, I'm sure nagbabayad yun every month ng mga sweldo ng mga empleyado ninyo. Kaya lang kinakaltas nyo po yung kalahati. Alam ba naman yung principal nyo, kalahati lang binabayad? Sir, hindi naman po kalahati. Ma'am, May sabi ano nila po kalahati. yan, merong Sabi po nila. iba-iba po yan sila ng ano. Iba-iba po yan sila na anong tawag dito? Yung ng amount. Ma'am, hindi eh. Regardless kung iba-ibang amount, yung pong pag-hold ng mga sweldo nila, dahil ang inyo pong binibigyan na rason sa kanila ay sapagkat kayo na po ang mag-remit sa kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Opo. However, hindi nyo po niremit lahat, iniiwan nyo po yung kalahati, in-hold nyo hanggat hindi sila nakababa. That's 1 year ago. Imposible naman po dun sa 1 year na yan, hindi pa po nabigay ng buo ng inyong principal yung kanilang mga sweldo. Nabigay na po yun. Kaya lang, siguro po, may pinanggamitan kayo. Kung ano po yung napaggamitan nyo dun sa sweldo nila, yun po ay problema nyo na yun at dapat po maibigay nyo na sa kanila. Yes po, sir. Balik. Kung nagastos po yan mga sweldo na ay yung mga perang yan, sir. Kung nagastos po man yan, syempre doon po yan nagamit sa yung sa mga pinanggamitan ng mga medical. Ayun! At least Yung inamin mga mo rin, umuwi. nagamit. Okay, saan nyo po nagamit, ma'am? Nagamit po yan sa mga pagpapagamot ng mga umuuwi na dapat sana i-reimburse po ng principal natin. Okay, Tapos yung mga nagreklamo. So, bakit nyo po mga gamitin claims. yung kanilang sweldo sa pagpapagamot na hindi naman po kasama doon sa usapan yon ninyo ng mga empleyado na kapag kayo po yung nagpagamot, ibabawas sa sweldo ninyo muna. Wala naman pong ganon. Meron Sir, po kasi tayong mga po, tinatawag na... umaasa din po kasi kami, sir, na ito po ay marireimburse po ng principal. Ay ma'am, problema nyo sa between you and the principal. Meron naman po tayong tinatawag na SSS o kung ano pa yung mga insurance na pwedeng pasukin between you and the principal. Hindi nyo po ginagalaw yung pong sweldo sana nila, ma'am. Opo. Sa insurance po kasi namin, sir, limited lang din po kasi yung coverage niya. Ma'am, Kaya regardless... kumbaga, habang nandito po yung crew na nagpapamedical, syempre po unahin din po na namin yung pagpapagamot tapos yung pagbibigay po ng mga allowances Ma'am, nila. Opo, ma'am. Mga transport. Pero ma'am, dapat yan, Oo, pag-uusap... At umaasa din po kami na i-reimburse po. Opo, ng pag-uusap nyo na po yan principal between you and the principal. Hindi nyo po idadama yun na pagpawisan na po ng mga empleyado ninyo. Ito po yung kanina nag-uusap lang po kami ng mga membro ng aking legis team na pwedeng pasok po sa tinatawag na qualified theft. Opo. Ito po yung tinatawag na wage theft na i-convert namin sa qualified theft na non-bailable. Watch us. Hintayin nyo lang po kami. Maipasa po namin yung batas na yon. Magpapasa na po kami ng resolution tungkol dyan. Pinagkatiwala po sa inyo yung kanilang buong sweldo na para i-remit nyo po sa kanilang mga kamag-anak. However, instead of remitting that to the relatives, binulsan nyo po yung kalahati na kumbaga niloko nyo sila, binulsan yung kalahati at ginastos nyo po. That's theft. Yung pera na sana ipinagkatiwala sa inyo para ipantustos sa kanilang mga pamilya rito, binigay sa inyo ng buong buo, tiwalang-tiwala sila na yan ay mapapadala sa kanilang pamilya, hindi nyo pinadala ng buo, yung kalahati, tinapyas nyo para gamitin nyo. Oh, that's wage theft. Non-bailable po yan dapat. Kung kami tatanong, yan po yung mga tinatarget namin ngayon. Tulad nitong ganitong sistema. Attorney Hans, magandang hapon.
Magandang hapon po, Mr. Senator, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood sa ating mga mahal na mga fishers. Magandang hapon po. Opo. Ano po yung takeaway nyo rito? Kanina po Opo. ako nakamonitor. Tama po kayo, Mr. Senator. Malubha po ang sitwasyon. Wage theft nga po talaga yan kasi mabuti po sana kung yung allotment na tinatawag, yung dinidescribe nyo, Mr. Senator, kung saan pinayagan ng seafarer or ng fisher na ibawas sa sweldo niya at ibibigay sa kanyang designated alati o kamahal sa buhay. Ang nangyari walang ganong hindi po nakarating sa pamilya yung pera at ginamit sa ibang bagay at tama po kayo, wage theft po yan categorically. And dadagdagan ko lang po, merong joint and several liability ang licensed manning agency sa anumang claims ng mga OFWs, mga fishers, seafarers, kahit na sabihin hindi makapagbayad yung principal. So talagang pananagutan po ng mining agency yan, Mr. Senator. So wala po talagang lusot at idudulog na lang po sa amin na meron na ho kaming, kung di ako nagkakamali, abiso sa licensed mining agency na ibibigay. Kaya patatawag po namin at magkakaroon po ng investigasyon sa larangan na ito bukod sa pagsasauli ng halaga ng pera. Okay, halimbawa po, Attorney Hans, sasabihin nitong agency, wala na nga kaming pera dahil nagastos na namin. So ano pong susunod na hakbang? Attorney? Meron pong escrow na nagkakahalagang 1 million pesos ang bawat land-based or sea-based or fisher-based agency katulad nitong Baltic. Alam po nila yan. At doon po pwedeng ikaltas yung halaga ng pera. Yung pong escrow na yan, Mr. Senator, para sa mga money claims ng workers. So meron po naka-escrow ngayon na certain amount Yes at po, itong agency. Required po yan, bawat papalisensya ng mga agency, meron silang dinedeposito sa isang bangko na 1 Magkano million po? pesos. In case may money claim. 1 million, Mr. Senator. Kulang pa po. Kano yung sa tingin mo sa iyo? 90 po. 90. 90 Sa'yo po? plus po. 55 po. 50. Lahat, kayo kasama na lahat. Hindi pa Hindi po po. yun. Iba-iba Marami po pa. sila. Sa akin lang po yung sinabi May ko. 200 pa pong kukunin yung isa po. So paano kunyari, Attorney Hans, umabot ng 3 million yung utang o dinekwat o Aabot na po pinitik pinitik nitong agency. Aabot na po sa posibleng execution niya na sa mga ari-arian ng manning agency unless they can come up with the money. Pero siguro step by step muna natin, Mr. Senator, unahin natin yung pagdulog bukas, yung usapan bukas. Baka naman merong perang maibibigay na para mabawasan yung ibabawas dun sa ikakaltas dun sa escrow. Ma'am Amanda. Ay, sir, Opo, ayan po, ikakaltas na po sa escrow money ninyo. And then, kung mahihilain po yung mga ari-arian nyo, ano ba mga ari-arian meron kayo dyan? May kotse ba kayo? Mercedes, BMW, Jaguar? Ano wala ba? po kaming ganun, sir. Ano? Wala po kaming mga ganyang kagamitan. Mga computer nyo dyan, stapler, ganon. Ayun po, mga office supply. Hindi, binibiro lang kita, ma'am. Opo. Seryoso Yes, po sir. issue to. Yung sinasabi nyo naman, sir, kanina na pinitik, sir, may mga pinaggastusan naman po yan ng mga importanteng Kaya nga, ma'am, pinanggamitan. pag sinabi ko pinitik, pinakialaman nyo nang walang paalam. Binulag nyo sila kasi ang pagkakaalam nila, lahat, buong buo, ibibigay nyo sa pamilya nila. Yung pala kalahati lang ang pinadala nyo. So yung kalahati, pinitik nyo. Yun yung salitang pinitik. ano Salitang po bang- kalye po yun. Hindi, ano po ba yung sinasabi nilang kalahati na pinadala sa pamilya? Ma'am, Ang kinukuha nila, sir, dito, di ba, yung yung naiwan na pera nila. Yung savings po namin po. Opo. Kasi ang pinirmahan po namin nung nakontrata po, $500 po yung sahod po namin. So, Aman. aman Opo, po, sir. Okay. And then, Opo. tapos yung 200 po sa akin, pinadala po sa pamilya ko, alote po nila. Tapos may 300. $50 din po akong natatanggap sa barko. And then, yung natitira na po, yun po ang naipon na savings ko sa agency na hindi po nila nabigay ng 9 months po, Na sir. hindi nila pinapadala. 200. 250 po, sir. Monthly na hindi pinapadala po. Naiipon dyan sa opisina po. Yun po, ma'am. Pakibigyan na lang po daw, ma'am. Na-explain ba sa inyo yan, yung mga cash advance nyo din na
nai-deduct na ba? Naikaltas na rin Yes, ba? ma'am, yung kasi mga naging cash advances ninyo? Yes, ma'am, kasi Nag-report pinadala na ba kayo dito sa opisina tapos pinakita na rin ba Yes, kung ma'am. magkakano yung mga remaining nyo pa? Yes, ma'am, kasi kayo na nga po nagbigay sa amin ng mga computation ng mga sahod po namin. Andito na po. Tapos, ang nagiging ano nyo po kasi, ma'am, sinasabi nyo po na hindi sumasagot ang Taiwan. Samantalang may contact po kami sa Taiwan na agent po namin. Sabi nila, July 2022 daw po, nasa inyo na po yung mga pera namin, ma'am. Hanggang ngayon, pinapabalik-balik nyo kami dyan sa agency. Ang dami na naming gastos na ginastos dito sa Manila. Mas malaki daw nga yung kinukuha ay nagustos namin kaysa yung kinukuha naming pera dyan, ma'am. Ang layo-layo ng mga lugar namin, sa Mindanao, sa Davao, kung saan-sang probinsya kami nagpupunta ay nanggaling, ma'am. Tapos pag andyan naman kami sa agency, ma'am, kung ano-anong pinaggagawa nyo sa amin dyan, ma'am, di nyo kami hinaharap ng maayos. Minsan pa nga, alauna ng hapon o alas 3 nyo na kami, nagugutom kami, naghihintay, sinasarado nyo yung pintuan dyan sa agency, ma'am. Ayaw nyo kaming kausapin, tapos kayo pa magagalit sa amin, ma'am. Tapos sabi ko noon sa inyo, ma'am, magpapatulpo na lang kami. Sabi mo, karapatan mo yan, magpatulpo ka kung gusto mo. Sabi mo, ma'am, yun ang sabi mo sa amin, ma'am. Kung pangalan ninyo, Jackson ay Evangelista, gusto mo ma'am. malaman? Jackson Mr. Evangelista. Jackson Evangelista, ganito. Nagpunta ka dito noon, di ba? Unang-una tayong magdikita, una kitang na-meet. Yes, ma'am. O, pinakausapan kita ng maayos noon, di ba? Sabi mo pa nga Yes. si father mo. Natatandaan kita eh. Yes, ma'am, andito lahat yung mga conversation natin, ma'am. Kahit ipapakita ko dito, Oo. andito lahat, Tapos ma'am. sinabi mo nga pinagtataguan kita. Bakit kriminal ba ako at bakit pagtataguan kita? Di ba sinasabi ko sa'yo? Hindi ko po sinabing pinagtataguan nyo kami, ma'am. Sabi ko, parang pinagtataguan nyo na Okay, yata. ma'am, doon na lang po tayo kay Attorney Hans Kakdak. Yes sir, opo. Doon po namin dadal yung kaso. I'm sure may Kasi sobra kahinat naman to. kasing magsalita Ma'am, itong mga kurong na ito. Ma'am, wag sobra ma'am. Kahit na siguro sa inyo nang nangyari ito, 1 taong kayong hindi nabibigyan ng tamang sweldo na nababawasan ng kalahati, pati kayo makapagsalita siguro ng baka mas higit pa. Ma'am, may nagsabi na ng netizen, ito po sabi ng isang netizen, yung pangalan daw po ng inyong kumpanya, bakit po Baltic? Kasi ang Hindi ko po alam, para sir. sa amin, sa mga Bisaya, yung Baltic, ibig sabihin may katok. May ano. Ah, may Baltic diferensya. kasi may Baltic ka, ganon. Baltic, Saltic. Hindi ko po Oh. po alam sir. So Doon ibig sa mga sabihin, yung pumupunta kumpanya sa nyo, opisina. kumpanya ng mga Baltic. Yan po Siguro sabi ng po, sir, netizen yung ha. mga- Sabi ng netizen, hindi ako. At Yes po, Mr. Senator. Patatawag po natin yung Baltic bukas po sa office. sa malutong ang pagkasabi ni Senator Nias, Baltic patatawag. Sige po, Attorney Nias, maraming salamat ha. Opo. Yung mga Baltic patatawag po natin. Thank you, Attorney Nias. Mabuhay ka, Attorney Nias. Opo. Salamat po, Mr. Senator. Ingat po. Sasama namin kayo doon sa Baltic. Hindi, kayo po wala kayong Baltic, normal kayong lahat. Sigurado ko 100%. Ito lang, ewan ko dyan sila. Ma'am Amanda, madam, bukas na lang po ha. Doon na lang po ma'am ha. Yes sir. Magandang hapon po ma'am. Magandang hapon din po, Senador. Okay po. May mga pamasahe ba kayo? Ayusin natin mga pamasahe yung merienda nyo. Saan ba kayo? Galing pa kayo ng mga probinsya? Isabela po sa akin. sir. Saan kayo tutulog? Nagboboarding po kami. Total, bukas naman. I-hotel muna namin kayo. Okay sa inyo? Okay, sir. Sige po. Libre pagkain. Sige po. Tapos may mga allowance pa. Di ba? Total, Salamat, bukas sir. naman Pamasahe, okay? Sari, Sige po. i-hotel natin. Siyempre, wag mong sama-sama. Ilang kwarto sila? 1, 2, 3 kwarto. Hindi Tapos- lang po yun, Idol Rafi. Ilan? Hindi lang po 3 yan. Baka ibilangin na lang. Oh, bilang 10 kwarto. Chance mo sa account ko. 10 kwarto. Wag lang beer ha. 1 to sawa sa drinks, Apo. soft drinks. Pagkain, pansit, pero walang alak. And then pamasahe. Ilan ba kayong lahat dyan? 11 po. Pati 11. sa baba. Ay, andito na po kami lahat, sir. 11. Oh, bigyan muna kay tig 1,000. Pero hindi pa ka sa motel ha. Akin ang wallet ko yan. Oh, di ba? 11 lang pala anong kaya kung gawin natin 22? Okay ba sa inyo? Uy, bagong pera to Bago na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ayan. Tig to 2,000 kayo ha. Allowance lang yan. Salamat, sir. Salamat, sir. Bigyan natin Ngayon, mamaya. libre pamasahe, libre hotel, libre pagkain. Yes po. Sige po. Okay, pauwiin po. para may pambili kayo ng mga pangailangan nyo. Okay? Huwag yung bili ng alak po yan ha, please. Alam ko naman, hindi nyo bibili niyan kasi may mga pamilya kayo. Okay? Sige po.